everyone, guys, San Miguel to Bulacan. Ay, San Miguel to Caloocan po. Woo! Good morning po! Excuse me. Ano? Sama si Papa, si Madam May. Dahil tayo ng Caloocan. Dahil nahanap na tayo ng trabaho natin. May job tayo eh, may job. So yan po mga ka-journey, dito na ulit tayo sa Caloocan, ano? Dahil natin yung L300. Sila Dudong nandoon sa ano, ito sa bahay sa kabila. Ito yung inupahan ni Makmak. Ito yung dati naming inupahan. Ano po? Ito yung dati naming inupahan. Ngayon, sa halip na doon si Makmak sa uupa doon sa yung tiningnan nga nila, no, na 2.5 doon sa may-ari din ito. Kaya lang gagawin pa kasi yon. Di nag-suggest na lang yung may-ari na pwede ito na lang daw uli ang upahan ni Makmak. Na ganoon din presyo dahil Ayan, dito po kami ni Makmak mga journey. ayan. Si Nandito yung trabaho namin eh. oh, ngayon si Dodong, siya ang kasama naman dito. Sabi ni Dodong, magkasama daw lang dalawa dito ni Makmak. Na dito rin si Dodong manunuluyan. No? Dalawa sila dito. Kasi dito po yung trabaho. Si Makmak mag-apply ako naman po nandito kasi binibiyahe namin yung sasakyan. Biyahe sa sasakyan. Kaya dalawa na sila dito, no? Tapos minsan sinasamahan din sila dito ng kaibigan ni Makmak, si Ian. Kung nakita niyo naman po yung sa vlog minsan si Ian. So yun, sila dito. Ngayon magkakape muna tayo. Kape muna tayo, boss, kasi talagang kaping-kape na ako eh. Ano din ako sa pagod sa biyahe. Grabe. Pero ayos lang kasi sanay naman tayo eh. Kayo eh. I-open mo lang yan, naka-register yan sa PLDT. Ano yung password ba? Password nandyan sa ilalim. Picturean mo muna. Yan lang naman type mo. Hindi pa naman hindi pa naman yan na-change password yan eh. So yun po mga ka-journey. Maya pa ako uwi siguro, no, mga bago mananghalian. Magpahinga lang ako sandali tapos babalik muli ako doon sa kapagod din. Tsaka wala pa akong tulog mga ka-journey kasi nag-edit ako, no. Dalawa yung niluto ko kagabi. Yun. So, salamat po na napakarami sa inyo mga ka-journey. Doon na tayo sa Bulacan ngayon. Taga Bulacan na tayo, dito Caloocan. Ngayon lang dahil naghatid tayo sa L300, ano. Kaya, salamat. Dong! Huwag natin patagalin Dong yung L300, Dong. Di pwede Dong. Kung kaya mong ipasok dito, pasok na lang kaya natin dito yung L3 muna. Kasi yung L300 pinarada lang namin sandali doon sa may kalsada sa labas. Dito na lang natin ipasok.
So yun po mga ka-journey, pa-uwi na tayo uli ng Bulacan. Ano po? Bigo lang ako. Nakatulog din ako kasi puyat ako sa pag-edit. Dalawang vlog na ini-edit ko kagabi mga ka-journey. Kaya talagang puyat ako. Tapos paghatid ko pa dito sa Caloocan ng L3, talagang pagod. Kaya natulog ako. Kaya ayun, alas 12 na po. Time check, alas 12 na. So lalarga na tayo uli. Uwi na ng Bulacan. Kasi andun na yung ating tahanan mga journey. Dito ako sa tinitirhan na yung Makmak. So ngayon pinapayos ko lang yung motor, pinapalinis ko lang. So larga na po tayo mga journey. Right. So yun po mga ka-journey, mahaba-habang travel ano. Dito na tayo sa bahay. Time check tayo. Teka lang, titingnan ko sa aking relos mga ka-journey. Pau, huwag mo payakin. Gusto maglaro ng Pau-Pau. Nanibago siya dito mga ka-journey. Tahimik na yung paligid, kundi ang marinig niya lang ito mga tunog ng pato. Kaluskos ng mga dahon ng puno. Yun na lang marinig niya rito. So ayan po mga journey, alas 3:22. Umalis tayo doon ng alas 2. O di isang oras kalahati nga lang talaga ang biyahe natin. Alas 2 tayo umalis doon. Mahigit na rin no. Mga alas 2 kasi nagpaano pa ako nagpagawa pa ako sa motor kasi biglang hindi mandar. Nahirapan mandar, parang lunod. So sandali lang naman, siguro mga 15 minutes din siguro yun. Basta alas 2 ako umalis doon. So 1.5 hour lang talaga ang biyahe niya pagka motor ang ginamit natin. Pero pagka 4 wheels mga almost 2 hours kasi siyempre medyo ang 4 wheels di man masyadong nakakalusot-lusot kasi yun eh. So mga ganun lang, 2 hours sa 4 wheels, 1.5 hours sa motor. Depende sa iyong kung yun sa motor kung paano system mo. Pero kung wala naman talagang traffic, halos ganun lang talaga, 1.5 hours sa motor kasi nakakasingit eh. So yun lang talaga, isang oras kalahati, mga ganun lang. So yun po mga ka-journey, nagutom ako ulit nakakagutom sa biyahe. Ano po, yung pagpunta namin doon kanina umaga ay alas 5 kami umalis. Dumating din kami doon ng alas 7. Mga 6:30. Mga ganun nga lang, mga ultimo 4 wheels nga, mga sandali lang eh. Isang oras kalahati lang din halos ang biniyahe namin. Sabagay, alas 5 kasi umalis kami dito, medyo maaga, wala pang masyadong barado dyan sa kalsada ba. Kasi yung mga truck na malalaki lang naman ang masyadong dyan, nakakaabala sa daan talaga eh. Siyempre mga malalaking truck yun. So ganun lang din oras kami dumating doon. Doon kami dumiretso ako doon sa bahay ni Makmak. Tapos si Dudong nang nag-uwi doon sa mismong bahay nila. Doon sa kanyang girlfriend. O doon sa kanyang biyanan to be. So yun po mga ka-journey. Panibago no, pagdating mo dito, tahimik ang paligid. Walang ka-pressure. Kumbaga hindi ba masyado, hindi ka yung isip mo payapa lang kasi nga probinsya tahimik lang ang paligid mga ka-journey. So ngayon ang gagawin ko, nandito naman ako, sila yata si Juan ay nasa nasa swimming, nandun niya sa Kuya Mando sa Pambayon. Basta umalis daw sila sabi. So kami lang dito, hindi iniwan mo na ni ate dito yung bahay. So ngayon po mga ka-journey, kain muna ako. Gutom na rin ako. At ayan ang ampalaya. Yan magiging ulam natin dito. Yan. Sa ulam wala tayong problema dito mga ka-journey sa ulam. Ano po? So
Mukhang aambon na. Mukhang mauobliga akong lagyan ko na to ng hero. Meron man tayong hero mga tira-tira dyan ni Kuya Mando. Lagyan ko na to habang hindi pa rumuos yung ulan kasi mukhang ulan eh. Babasa yung ating kusina mga ka-journey. So yun po mga ka-journey, hanggang dito lang muna no. Pabalikan po namin kayo. Right. So yan po mga ka-journey at ayan na po yung nakakagat kay Kia. Mamatay po siya. Ayan. Wala pa siyang isang araw. Ikaw mga ka-journey. Di, ganito po kasi yung nangyari niya. Pasensya na kayo sa buko kasi ano. Nagkaroon kasi, bumunta po kasi ako dun sa kabilang bahay kala Kuya Mando. Bali, kumuha po ako ng mineral kasi nagpa-order ako kay Ate Flor. Ngayon pagbalik ko, umiiyak na siya, nanonood na po siya mga ka-journey. Nanonood na siya mga ka-journey ng mga nakakagat ng nakita ko doon. 14 days lang mamamatay na yung nakagat. So umiiyak na siya. Ito po si Kia. Halika rito anak ko. Diba? Kwento mo nga sa akin kung paano para malaman ng mga ka-journey natin. Nagpapakain po ako ng aso ng crackers. Nagpakain po ako. Tapos biglang nainggit yung pusa. Kinuha niya yung pagkain tapos kinakit niya po ako. So, di ba, dumugo yung sugat, dumugo yung kagat. Pinadugo ko Pero yung unang kagat niya, yung pagkakagat niya, nakita mo may dugo na. sa loob lang. So, ayan po mga ka-journey. Kahapon po kasi pagdating namin dito, pinakain niya na yung mga aso at saka pusa, nagkakagulo. Sinabihan naman po namin siya na wag ganon kasi may tendency mag-away sila dahil yung pagkain magkakagulo. Ngayon, tawa-tawa lang siya kahapon. Tapos kaninang umaga, pinakain na nga niya kaninang umaga ng pansit. Tapos pagtalikod ko, yun na, ano nangyari? Umiiyak na siya at nanonood na siya ng mga nakagat ng mga pusa, ng aso. So takot na siya. Grabe ng luha niya, umangawa na siya dahil ayaw daw niyang mamatay. Di sinabi ko po kay Ate Flor at kay Kuya Mando, sabi ko kung saan po ang malapit na merong injection na ng mga animals na kumbaga, ano ba yan tawag doon? Sa mga rabies, anti-rabies. So yun, sinamahan agad ako ni Ate Flor. So, no touch. Kaya, sabi po, obserbahan daw yung pusa kung mamamatay yung pusa. Ayun, may rabies. Kaya yun po, mga ka-journey, patay na talaga siya. Matay po talaga siya. Ayan. Nahina na siya. So, ang balik po namin, ang balik natin na kay Friday, no? Friday po ng 8. Babalik kami para injection ulit. So, ngayon magtatanda ka na. Alam mo na hindi ganun-ganun ang may mga hayop. Pero yung mga alaga po nila Ate Flor, ay dito lang naman po. Kaya lang, yun nga, kailangan natin maging sigurado. Buti na lang po dito ay sa center nila ay maliit lang po yung bayaran. Kaya anong nangyari sa'yo kanina? Ano nangyari sa'yo kanina? Umiyak ako. Umiyak ako. Kaya nga, bakit nga? Ano nga nangyari? Paano mo? Nagpapakain po ako ng aso tapos biglang nainggit yung pusa. Kinagat niya ako sa kamay. Yung pagbigay mo ganyan, kanin. Tapos, kinagat ka kasi hindi mo binigyan. Dapat kasi yun, ang ginawa mo, inuna mo na lang yung mga kuting, yung mga pusa yung maliliit. Ang ginagawa ko binubukod ko muna sila. Nilalayo ko kasi lalapitan talaga ng aso yun, mag-aaway talaga sila doon. Sa sunod, huwag mo nang gawin yun. Huwag nagpakain ka, mali yung system ng pagpakain mo. Kasi parang ipinagsasabay-sabay mo silang lahat. Ay mag-aaway talaga yun. Ikaw ang madadali talaga doon. Parang ang pagkain na hawak-hawak mo, paano ba ang hawak-hawak mong pagkain? Ganito, yung crackers lang yun maliit. Tapos binigay ko kay Hachi. Tapos, Kinuha ng pusa yung kamay ko tapos
kinagat niya ako sa kamay. Yun. Ayun ang mali. Mali nga ang pagkakabigay mo. Susunod mo nang gawin yun ulit. Ang pagpakain ng pusa, yung proper na pagpakain ng pusa, ilagay mo na sa isang lagayan at saka mo ilapag. Tapos lumayo ka. Ganun lang naman yun eh. Tapos yung aso ganun din. Hindi yun pwedeng parang ang ginawa mo kasi parang inabot mo nga hawak sa kamay. Yun talaga. Doon ka nga talaga nadali. Mali nga yung system ng pag ano mo, ng pagpapakain. Yan, so huwag mo nang gawin yun. Kasi ayun, ang system ng pusa, siyempre nasa kamay mo, natural kakagatin niya kasi ang buka kala niya pagkain yun eh. Nandyan yung daliri mo. Mali nga. At least alam mo na kung paano. Sa susunod ha. So yan mga ka-journey, yan na yung system na pagpapakain niya sa pusa ang mali. Kaya pala kasi hawak-hawak niya ang pagkain, tapos ngayon nung inabot niya doon sa aso, yung aso niyang pinapaliguan dito, may aso sa pinapaliguan dito, lumapit din yung pusa, kumbaga parang nag-agawan. Di nasa kamay niya mali yun. Ang pinaka-proper nga pagpakain talaga doon, ilagay sa isang lagayan, tabo o di kaya isang lagayan ng tas ilapag, yun ang tama doon. So mali ang kanyang system na pagpapakain, pero okay naman kasi na naman siya, yung tawag niya na injectionan. So pero yung pusa nga nakakagat, namatay. Pero at least na naman, may injection naman, wala namang problema. Ayan, ang gagawin namin ngayon, magliligpit kami. Dito ko sisimulan. Yung laruan ni Pau Pau, kinalat na naman. Yung una mo na yung ang una mo na iakyat dito, yung mga yung yan, yung bayabas. Yung bayabas kasi may maraming bunga dito sa taas. Sobrang hinog na, bumabagsak dyan. Bumaba. Palitan natin. Higpit.